Baka Kung tagapagsalita ka ng Pangulo, sabihin mo lang kung ano yung sinasabi ng Pangulo. Kung minsan, tismis eh. Hindi na sinabi ng Pangulo, sinasabi pa niya eh. Oho. Di ba? Ah. Pagka nasa Malacanang ka, ikaw ang nagsasalita para sa Pangulo, lahat na sasabihin mo lang yung sinabi ng Pangulo. Huwag ka mag-iimbento na hindi naman yung sinasabi. Nag-imbento ka na nag-iimbento. Ibig mo sabihin, Speaker Martin, nakaupo ka lang dyan. Nanonood ka lang sa ginagawa nila. Oho. Supervisory nga lang. Totoo ba yun? Oho. Sino ba naglagay? Nung ilagay ba yung mga chairman ng committee? Yung nag-approve. Hindi ka, wala kang kinalaman. Pinagbotohan daw po yun. Hindi ba pati mga miyembro ikaw din nag-approve ng ilang member ikaw vice chair. Opo. Ikaw mag-approve. Oho. Oh. Nung ginawa yung Quadcom, yung sabihin wala ka doon. Nung iti-take up nila yung mga subject matter, so wala kang kinalamanan doon. Ako, ang alam ko dyan, nag-submit ng affidavit si dating Speaker Martin Romualdez. Ano bang gagawin ng ICI pagka gano'n? Pag nag-submit ka, babasahin mo lang? Oho. Okay. So, ba't di ka makasagot? Ikaw, Dapat kung ano yung laman ng affidavit, doon mo susundan. Diba? Susundan. Kung ano yung laman. Tinatanong nila eh. Halimbawa, nakalagay doon, wala po akong alam dyan. Hindi, tsaka ano din di ba? Akala natin mag-live na sila ng hearing. Hindi nga po pwede. Puro executive session din po eh. Kaya parang ang dating ng tao, parang naloko nyo lang. Nagoyo tayo. Pinaasa nyo lang kami, panonoorin na namin yung hearing. Mga tanong niyo, papakinggan namin. Puro pala ang request, executive session at pinagbibigyan naman. Di ba? Ang alam ko kasi dyan, maghahanap ka ng katotohanan. Hahanapin mo yung katwiran. Kaya mo inimbita yung tao o magpahayag ka ng ano. Oho. Hindi ka naman nahanapan ng salaysay kung hindi ka kasangkot sa inaakala nila, di ba? Opo. Nag-submit siya ng affidavit. Ganun lang ba yun? Hindi ba siya tatanungin? Halimbawa, wala bang formal hearing halimbawa at pagkatapos magtatawag naman sila ng ibang mga personas na magtatanong din sa kanya kung tama yung mga allegation niya sa affidavit. Ito yung nakakapagtaka dyan Nag-submit siya ng affidavit. Hindi ko alam kung binasa nila yung affidavit o hindi. Ginamit ba nila? Wala din daw po ato silang kapangyarihang yung subpoena power para pilitin yung isang tao inimbitahan. Kasi ako nakakita ko ng kopya, binasa ko Sinasabi roon, ang depensa ni Speaker Martin. Opo. Wala akong kinalamanan, sabi niya, sa gawain ng mga chairman ng 80 committees ng House of Representatives. Wala akong kinalaman dyan. Ang katunayan na ako po ay walang kinalaman dyan, ay ito pong mga tuntunin na nakasulat sa aming House Rules. Inisa-isa niya ron. So, Exhibit A, halimbawa. Meron lang po ako kanya na general supervision. Sa 80 na yon. Sa 80. Pero yung bawat isa sa kanila, wala po akong kontrol. Lalong-lalo na ang Appropriations Committee. Naniwala ka na lang ng gano'n, Ikaw, Nelson, halimbawa, ikaw si Andy Reyes. Opo. Ikaw naman sino ka, Jen? Babe Simpson. Opo. Ganun lang ba yun? Sabi niya siguro, ganun ho ba? Naku, pasensya na kayo, naibitahan pa namin kayo. Nabala pa namin. Magkape muna kayo dyan. Pasensya pa gumawa. Nabala pa namin kayo. Ito pala ang papel. Ibig mo sabihin, hindi mo tatanungin. Parang on its face, Ibig mo sabihin, Speaker Martin. Nakaupo ka lang dyan? Nanonood ka lang sa ginagawa nila? Supervisory nga lang. Totoo ba yun? Sino ba naglagay? Nung ilagay ba yung mga chairman ng committee? Yung nag-approve. Hindi ka, wala kang kinalaman. Pinagbotohan daw po yun. Hindi ba pati mga miyembro, ikaw din nag-approve ng ilang member, ikaw vice chair. Opo. Ikaw mag-approve. Nung ginawa yung Quadcom,
Ibig sabihin wala ka doon. Nang iti-take up nila yung mga subject matter, so wala kang kinalamanan doon. Aha. Nung tinanggal si Congressman Marcoleta sa kanyang mga committees, At saka chairman, opo. wala kang kinalaman doon. Tinanggal siya member siya ng ganitong committee. Opo. Member siya sa energy. Aha. Member siya sa housing. Member sa public accounts. Member sa ganito. Hindi mo sabihin nang nagtanggal sa kanya yung majority leader. Hindi mo tatanungin sa kanya Baka yun. yung senior deputy majority leader. Nung tinanggal niyo siya sa commission on appointment, Aha. ang tumanggal sa kanya, si Dalipe. O sino maniniwala sa'yo? Ikaw ang speaker. Aha. Dapat sana gano'n O nung hindi nyo na ibigay yung kanyang mga allowance, Opo. sino ang nagpasya nun? Oo nga. No, nung pinipilit mo siya na tumulong doon sa pagtanggal sa prangkisa ng SMNI na ayaw niyang pumayag. Bakit mo siya pinipilit na sumama doon kung wala kang kinalaman doon? Nung hindi siya sumama, kaya ka nagalit, di ba? Ayun. Nasasabihin mo, wala po akong kontrol sa mga gawain ng aking mga committees. Maniniwala? Okay, bahala kayo kung maniniwala kayo. Na wala man lang nagtanong. Sa kabilang banda. Dapat sana, yung Blue Ribbon Committee, tinawag siya. Inimbita siya pero hindi siya pumunta. Opo. Wala namang ginawa yung Blue Ribbon Committee. Aha. O, di ba? Wala. Kasi nagtatanong kayo kanina, saan ba papunta yan? O, siguro sa kanal. Pero sabi ni Chairman Reyes, teka muna, huwag masyadong judgmental, ha? Chairman Andy Reyes. Oo, nakapokus kami sa pagsasapinan ng ilang pambagay. Gaya ng mga rekomendasyon na isasubmit namin sa Office of the Ombudsman. Ang totoo niyan, eto makakaasa po ang publiko na tuloy-tuloy ang aming investigasyon. Ang katunayan, alam nyo ba? Halos 100 ang inirekomenda namin na masampahan na ng kaso sa ombudsman. Puro sapsap. Ilang senador yan, congressman at DPWH official. Maging ang kasalukuyang opisyal ng COA. Eto pa, may 3 ng kasong nasampa sa korte. Na aresto, 16 individuals. Kasama na yung Sara Diskaya. Ito yung sa Mindoro, no? Yes. Oo. Nauhan. At yung Anti-Money Laundering Council, sabi namin bawiin ng pera ng taong bayan. 20.3 billion pesos ang na-freeze sa mga ari-arian. Yan ang kanyang sabi. Sen. Ilan bang kontraktor ang na-identify? 15. Ba't isa lang? Tsaka wala pa namang nakasuhan na mababatas. Nagre-recommenda lang. Opo. Di ba? Wala pang napailan. Di ba? Ikaw si Andres Reyes, di ba? Opo. Di ba sinabi mo, nagre-recommenda kami ng charge kay Speaker Romualdez. Pero hindi na nangangahulugan na siya may kasalanan. Yun nga. May ganun Saan ba papunta talaga? Mukhang wala na akong pupunta itong bagay na ito. Mukhang yun din na. Kaya nga nasisiphayo ang taong bayan, maging sa social media. Doon din ako nagtataka. Nasiphayo na ng gusto Paano ka magre-recommenda na sa ombudsman, di ba? Yung ombudsman, ang trabaho niya, mag-file ng kaso. Yes. Pero nilagay mo doon, ito po, nire-recomendahan namin na hindi to guilty. Pero ayan ang papel, kayo nang bahala. Parang ganun May nagtatanong, Sen, ito naman dahil budget ang pinag-uusapan Bakit daw ang laki ng budget ng NTF-ELCA, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict? Alam niyo po ba na sa 2026, ang proposed budget nila ay 8.1 billion? Para pa lang ito sa flagship barangay development program. Dyan pala sa NTF-ELCA, Jensen, ay may bahagi ang Solicitor General. Ang role nila dyan ay legal cooperation cluster sila ng NTF-ELCA. Sila nagpo-provide ng legal counsel sa task force, pero
wala silang bukod na budget para sa NTF LCAC. Kaya may nagsasabi na baka naman total kokonti naman na ang mga Grupo mga kaliwa. grupo na binabantayan ng NTF LCAC at nagtagumpay nga ata ito dyan no? Oo. Sa nakarang administrasyon mukhang hindi dumami Nalalo sila dyan baka panahon na para bawasan ang budget para maging maibigay naman sa ibang department. For example nga, dun sa problema ng Solgen na kulang sila sa tao at napakaraming kasong hinahawakan, Sen. Yung kinu-question yung budget. Opo. 8 billion ba sa NTF LCAC? 8 billion na Opo. nakita ko dito Oo. Depende naman kasi sa objectives nila Kasi kung halimbawa may natitira pa, alam ko Opo. naman marami pang mga insurgents, hindi ba? Oho. Ano ba ang objective? Yung mapaunti lang at o kinakailangan mawala lahat? Kasi ang sabi, to end talaga, tatapusin talaga yung problema natin ng insurhensya. Opo. Di ba? Kasi kung halimbawa, ang dati nilang bilang ay mahigit 3,000, halimbawa. Opo. So ngayon, 1,500 na lang. May natitira pa. O, nagpapalakas maharap po ngayon, Sen Oo, ibig sabihin yan ay ano pa rin, panganib pa rin sa katatagan ng ating bansa, di ba? Yung insurgency problem natin. Ba't sasayangin mo yung 8.1 billion kung ang kapalit naman yan ay katahimikan, katatagan, katiwasayan ng mamamayan, di ba? Opo. Yun nga ang AX nga Isipin mo pinamimigay lang sa pamagitan ng politiko. 60 billion. Oho. Wala bang question doon? 60 billion pala, laki pala niya, no? Yung maipip, Opo. parang 53 billion. Dalawang interventions lang, may 100 billion Oho. Wala namang kapupuntahan maganda yan. Kasi halimbawa, nilagay sa LGU Hospital, halimbawa, yung iba, wala naman doktor Opo. Kung minsan, yung pasilidad, wala. Hindi naman nakahanda yung LGU para pangalagaan yung kalusugan ng mamamayan nila. Di ba? Tama po. Oho. Kung minsan yung mekanismo mali Lalo na yung AX, dadaan sa politiko, basta mo na lang ibibigay yung cash. Political Wala patronage namang daw yan, wala Opo. namang ulat. Nakaigiba sa buhay niya. Halimbawa, itong nakaraang mga AX na yan, magmula ng 2023 hanggang 2025, lalo na sa panahon ng eleksyon, Opo. di ba? Ibibigay talaga yan. Wala, hindi mo makikita, walang ulat kung halimbawa lumusog yung mga anak no. Hindi na Nabigyan naging ng malnourished. Tama po. Kasi hindi naman pinipili talaga Karaniwan, yung mga tao ng mga politiko, doon lang na ibibigay. Kung minsan, yung dapat ibigay, nakukulangan pa yan. Opo. Kaya ba ang sinasabi ko, alisin lahat yan, ito ang gawin natin. Kataon na nga lang, siyempre, kailangan natin unahin muna yung budget bago natin ilaban. Siguro itong mga susunod na, itong bagong taon na to, palagay ko, dyan na siguro maghahalo ang balat si Tinalupan. Makikita mo, awayan na siguro talaga yan. Pero para sa Hindi naman ako papayag. Ayaw ninyong talakayin yan. Oho. Gagawa ko ng paraan. Kung hindi ako member ng committee mo, gagawa ko ng sarili kong subcommittee. Ako na ang didinig sa sarili kong sa sarili kong panukalang batas. Pwede po ba yung mga Sa ganun? Senado pwede. Ganun ba? Oo. Gagawa ka ng subcommittee? Kung gusto nyo, suntukan na lang. Diba? Ayaw na ni General Tornia. Ayaw na. Graduate na. Pero dito pala sa NTF LCAC na pondo, Oho. ito pala kaya naging 8 billion Sen dahil yung 2025 na budget nila na dapat ay almost 8 billion, 7.8 billion din. Opo. Nung naging gaan na ay nabawasan naging 1.95 billion. Malaki pala nakuha. So ang plano lang ay ibalik ito this coming 2026 para pala ito sa 780 na barangay na naka-cleared na of communist declared cleared. Oho. Kasi nga, yung pera na yan, ginagamit, hindi lamang para labanan talaga yung mga insurgents. Opo. Kung hindi patatagin yung mga Yung community. pamayanan, yung komunidad, yung mga barangay. Kasi kung halimbawa, napaalis mo yung mga insurgents, hindi naman matatag yung ganun din ang mangyayari. Baka mamaya, mawalan din ng loob. Opo. Sasama uli yung mga yon. So, yung objectives ng LCAC kasi, hindi lamang para
patahimikin yung komunidad. Opo. Alisin lahat ng insurgents, lahat ng mga kalaban ng pamahalaan. Kung hindi, isama mo siya doon sa mainstream ng lipunan. Ayun. Mapatatag siya, magkaroon siya ng trabaho. Doon lang magiging matatag eh. Pagka gano'n, naging matatag ang komunidad, doon lang magiging payapa yun. Oho. So, wag mo sasayangin. Parang iniisip mo, sayang naman yung 8. Samantalang yung PCO eh. Oho. Ano mo pinag-uusapan dyan sa yung spokesperson ng Malacanang? Kung minsan puro away na lang ang pinag-uusapan dyan. Pagka ikaw ay Oho. tumingin sa social media, hindi mo na malaman kung ano yung totoo dyan eh. Oho. Pero ginagastahan yan eh. Pero bakit Kung siguro? tagapagsalita ka ng Pangulo, sabihin mo lang kung ano yung sinasabi ng Pangulo. Kung minsan, tismis eh. Hindi na sinabi ng Pangulo, sinasabi pa niya eh. Oho. Di ba? Pagka nasa Malacanang ka, ikaw ang nagsasalita para sa Pangulo, lahat na sasabihin mo lang, yung sinabi ng Pangulo. Huwag kang mag-iimbento na hindi naman yung sinasabi. Nag-iimbento ka na nag-iimbento. Tingnan mo nangyayari ngayon. Oho. Pero yan, wala bang kumu-question sa budget niya? Oho. Ang problema kasi ata yun, maraming attached agency, maraming pinapasualdong opisina yan. PCO, hindi lang yung mga vloggers nila. ganun Na po ba? puro naman. Naku. Isipin mo lang yung gumagawa ng fake news laban sa akin. Oho. Gumawa sila ng 4 na fake news pero kami lang ang gumawa ng parang para ma-take down yun. Oho. So, nagkaroon kami ng pagdinig. Sabi ko doon sa AFP, sabi ko doon sa NBI, pareha kayong merong cybercrime Opo. section. CICC. CICC, nandyan Opo. ka. DICT, nandyan ka. Opo. Yung mga fact checkers, nandyan kayo. Yung Rappler at saka yung Verifile. 4 na fake news, wala man lang tumulong sa akin. Kami lang. Sa mga sabi ko, Sariling inisyatibo nyo. sarili ko na lang. Kung Oo. hindi namin gagawin ito para ma-protection ng sarili namin, wala palang gagawa isa man sa inyo. Ito, for the record, sinasabi ko, 4 na fake news. Oho. Yung kahuli-huli yan, tanggal na raw ako sa Senado eh. Oo nga po. Yung pangatlo, akalain mo nakatayo ako. Oho. May inaabot yung dating Pangulong Duterte. Oho. Ako naman nakatayo, inaabot ko. Alam mo kung ano yung Red Horse. Bote. Hindi, yung alak. Yung alak mo. Isip-isipin mo naman. Nakalatan pa eh. Sabi ko, kami lang pala ang gagawa. Ngayon, tinatanong yung nung tapos na yung hearing. Tinatanong yung ibang spokesperson. Sabi nung daw, PNP raw bakit tanong mo nga kanya paano ginawa ni... Pinatanggal, pinag-down. Bakit sila nagawa nila? Ba't hindi mo itanong sa kanya mismo? Hindi, nahiya kami. Ganun pa. So, ibig ko sabihin, Jen, Nelson, kami na lang ang gumawa ng paraan para proteksyonan ang sarili namin. 4 na fake news na matanggal namin. Walang ginawa ang mga sangay ng gobyerno na silang inaasahan natin, maproteksyonan ang mga kababayan natin. Hindi lang ako dahil sa senador ako, hindi. Kahit hindi ka senador, lahat ng mali dapat proteksyonan mo yung mamamayan.